Ulo. Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Nuluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumululhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko,
upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Talakad tama po. Sakda la maestro. Pasibayo po ay ningke kaming masayang kayabakan. Nung no karin tikbang mila po ring kekeng betis. Bang malyaring gawan mila po ring kekeng banala tungkulan. Muna po ginudadwang mila ring kekeng alanganggang kapasalamatan. Kariting binye mong biye kagumnaning pagkabiye. Pepabanwang wewe nung no karin. Meging maingat la ring balang kekeng kasarilinan king ulinaning lugod mo ang pong pakamal ke kami. Igpawari ni po ring ke kaming puso, ding kekeng sarili. At yu kami, king kusang lubang malyaring main kaming metong nga kapasalamatan at mandog kaming metong nga pamiyayin king banal mong harapan. Paintulutan mo Diyos ko, maging matulid la sana ring kekengain. Paintulutan mong linisan mo ring kekeng puso ang pong kaisipan. Ban king oras iti Diyos ko, ingawag nemilang matulid king banal mong harapan. Ginonong atin kamarugong abatyo pa magkulang, pamikasalay ay matulid ka rin dapat mi karing aldoming napo na may alabasan. Diyos kong balo mi po yung parati kang mamatawad kaya kaming anak mong liguran. Uring iki pong anak mo, ingalang patugot yung mamayin kaming kapurian ang pong kapasalamatan. Diyos ko manibat ka rin pengarmi ang gana kaya kami kagum na, ding mga hintang, ngayon oras ay iti dungdungan mo kami at layon mo kaya pong batyawan. Sana po paslagan mo kami, kitang salang alangangga, ba kaming galo, king mit mong katuliran, kareng buri mo, king banal mong harapan. Igpaway ni po yung kayaldawanan ng kekeng pamiyayan. Paintulutan mo Diyos ko, kareng kusang lub, kusang hain ming pagkalub, ngayon oras ay iti, malatiyaman po ang maragol, dapot king ulinaning kekeng kusang lubapaman, pamagkalub. Layon mo pong tanggapan deting ngayon mi Diyos ko, at maging matulid la, king banal mong harapan. Igpa, manibat ka ring pengari ang gana ka ring mga hintang. Ngayon oras ay tiya doon ko po ninuman ng ating bitbit akapanandaman. Kainan o nanumang bagay problema, kapamilatan na po ning lugod mo ang pong pakamal kaya kami o ning pechaming daratang. Ganap mo na pong lubasan at dinan mo kayangan pong mga sikana pa mikakatawan. Ban kanita Diyos ko, yung makanyan nila pang isundo, ang pong gawan ding kekeng banalatang kulanig pa. Yaning miras kami king mit mong kapayapan. At nung miras nang magsakubli kami, Diyos ko itang kekang banalakalam, yasanang tanggapan mi. Kapamilatan na po ning kekang waga sa sibol. Yaning nga ba kay tinong gumulot kami igpaing gulisak miyeng lagyo mo. Pasalamat, king ulinaning biyayang pagkalob mo kaya kami. Yaning oras iti Diyos ko, paintulutan mong maging mayayusan, ing balang galomi. Manibat king bunto kang gana ka rin sablang miyembro ngening kapinanditan kagumdapuring pinili mong kasangkapan ingke kang pamanimunaya sanay maghari kaya kamingan. Ila puri ring makuyad kong panalangin ang pong karalungan Diyos ko tanggapan mula king malmong harapan at tanggapan mila naman tangke kang pamipala manibat ng hanggang kawakasan iyan nasa po ikpa. Merry Christmas po kaya kayo. Salamat po. Ang
Ah, sa araw pong ito, tayo po ay nagkakatipon-tipon dahil po sa araw nito ay isang sagradong paghahandog sa ating Panginoon. Ilan po sa mga sentro o lunduyan sa PPC 5 na dumalo sa ating sagradong pagtitipon upang gawin nating kaaya-aya at banal sa harapan ng ating Panginoon. Ang paghahandog po sa Diyos, ito po ay napakahalaga. Tingnan po natin sa ating panahon, malamig po ang simoy ng hangin. Nagpapatunay na lalapit na po ang Pasko, na dapat nating ipagdiwang hindi lang sa dumarating ang isang taon, kundi tayo po ay araw-araw nating ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon. Ang paghandog po hindi tulad ng ibang paghandog ng mga iba sa ating ginagawa, sa ating kapatirang espiritista. Wala po tayong daladala ng mga iba't ibang bagay, kundi tayo po ay pumasok sa pintuan ng ating Panginoon upang siya ay ating pasalamatan at purihin. Iharap natin ang ating mga sarili na mayroon pong kapakumbabaan sa kanyang harapan. Tayo po ay magpasalamat. Pagamat ang ating Panginoong Yesukristo, minsan lang na hinihandog niya ang kanyang katawan, kailanman. Kundi ang kanyang paghandog sa kanyang sarili sa ating lahat na mananampalataya, ito po ay naging isang mabangong samyo sa kanyang harapan. Tingnan po natin ang isang talata na pinatutunayan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, sa Kapitulo 5, versikulo 2. Ganito po ang nasusulat. Pakinggan po ninyo. Sa Epeso Kapitulo 5, versikulo 2. Ganito po ang nakasulat. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Di ba? Ang kanyang paghandog sa kanyang sarili ay naging masarap na samyo sa ating lahat. Alam po natin, ang Diyos ay walang kasalanan, pero ibinigay niya ang kanyang sarili. Para sa ating mga kasalanan, tayo ang gumawa, pero ang Panginoong Yesukristo, siya po ang nagtiis sa hirap. Di ba? Kaya napakahalaga po. Ganito rin ang sinasabi sa ibang talata sa Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 18. Ganito pong nasusulat. Datapwat mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibasa'y tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya sa lubhang nakalulugod sa Diyos. Diba? Tingnan niyo po yan, na tumanggap sila ng isang handog na galing kay Epaprodito, na ibinigay na tulong sa kanila. Tayo po ngayon sa ating pagtitipon, ang ginagawa natin, ang inihahandog po natin, tayo ay nagkakaloob na kusa na galing sa ating sarili. Wala po tayong dala ng mga bagay na mga hayop na ilagay sa altar upang ihandog sa ating Panginoon.
Hindi na po yon ang dapat nating gawin. Kundi ang dinala po natin para po tayo ay makapaghandog ng karapat-dapat sa ating Panginoon. Ito po ang itinuro ng mga apostol na ating dapat gawin at tunay at utos ng Diyos na pinapagawa po sa atin. Tingnan po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 1, ganito pong nasusulat. Pakinggan po ninyo. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ito po pala ang dapat nating ihandog sa Diyos. Ang dala po natin ang ating sarili na malinis ang ating puso, na malinis ang ating kaisipan, na walang dungis at walang kapintasan sa harap ng ating Panginoon, kapatid. Diba? Yun po ang nais ng Diyos na ibigay natin sa Kanya. Gagaya ng paghandog ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Minsan lang niya inihandog. Pero sa mga mananampalataya, inutos po ng Diyos na kailangan maghandog kayong lagi. Ano po ang lagi na ating ihandog sa Diyos? Yun po ang pinatutunayan ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. Nasa Hebreos Kapitulo 13, versikulo 15. Ganito po nasusulat. Pakinggan po ninyo. 13:15 ng Hebreos, kapatid. Sa pamamagitan nga niya, ay maghandog tayong palagi. Sa pamamagitan niya ay maghandog tayo ng palagi, ng hain, ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Ito ang kanyang sinasabi, na tayo ay maghandog ng palagi sa makatuwid baga, ang bunga ng ating mga labi, nagpapahayag sa kanyang pangalan. Pinupuri ang Diyos, hindi lang dumating ang isang taon, kundi araw-araw ay pinupuri ang ating Panginoon. Yun po ang tunay na paghandog sa ating Panginoon. Yun po ang kailangan sa mananampalataya ng ating Panginoon. Hindi lang sa intay natin ang isang taon, kundi ang sabi sa awit, sa Kapitulo 100, sa versikulo 4, ganitong nasusulat. Sa Lumang Tipan po. Awit 100, versikulo 4. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Kaya po tayo ay nandito ngayon, nagtipon-tipon upang pasalamatan ang ating Panginoon, upang ating siyang purihin sa kanyang pangalan. Hindi ba? Gayon po ang ating nais. Gayon din ang nais po ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, bakit po tayo magkakaloob? Sa iglesia, kailangan po ang salapi. Utos po ng Diyos yan Di ba? Tingnan po natin sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 18. Ganito pong nakasulat. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Ito po ang sulat ni Apostol Pablo.
laging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Tingnan po natin ang ibinigay ni Apostol Pablo na isang halimbawa. Hindi ba ang sabi niya, mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ito po ang aking panghuli. Sa Gawa, Kapitulo 20, versikulo 35. Ganito po ang nakasulat. Gawa 20:35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na nasa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kung magbigay po tayo, wag po tayong malungkot. Mapalad kaysa tumanggap. Merry Christmas po and Happy New Year sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat.
manyapang amaya patiyong mama ko'y ngablas naning sarili yu hindi napat maya aning ebanghelyo lang pa magkunwari ganganga ateyo singkop ampon siksak kandungan yan natyo ening miturwang kong may biyasan na kayo kasal pantayanan ning naipaltoyo ing maya paboras mumunang yabot ko king penandit ay ti usayong gagawan ing pamamintoking kasal pantayanan karingke kong puso may gityong itanam iting hanggang mapupos iyayan ing tinanamdakol mupul yang dakalian manibat king mula gongen ni yedisan panahon na ninggi no yung makapayan lang pa makunwari minandugya naman oy ning pagkanakang ke kayo'y ibiyekong eye kakalingwan tapos king puso yung nung warapat ay agawayo nung mga kong tapat king kapanwalan yun king panawon na pon may sabing sa para may kakulaking Diyos di nga duang miyasawang karelang yan gabon at kayamanan da pisaliray biye iti pagkalabdang di natang iyay ngoras at kapanaunan ikit naning Diyos mga kong manyaman pisalirang gabon ding miyasawa naman iti inggewara at ira pipitnan mumunay babae yan na lang ang dugnang tinuking lalaki yari ning gewanang meki batyaying Diyos ngano'y ngikit da pirait yung Ginoo king oras ay tang mete yung babae ing milyari nanong king ware at kitkot tinuki iyang lintong ing pamamirayit ananiting Ginoo Mateo yang gewa ing kapangakwan yung asawang lalaki makanyan mo naman nung noya may kot-kot
ingkayang kabangal. Karenya mo naman at mikot ko tiyayan. Inya anak ng Diyos, yan makabaldugan. Impa magkasakit, puon nanening biyayo. O ining panabilin, ninuman ke kayo. Balo ko takakit, ingkapan wala niyong manibat king iba't mabilog ke kayong. Ablasa nening Diyos, ingega naganang. Ala kong liliwan, pablasang balunang. Tapat king puso yo, iti pagkalob na. Kasal pantayanan at mengka ulagang. Insano mang bage, alayang beyatan. Luntoy ang mabayot, potang yan si kasuan. Enebeulaga ang gaman kapilan. At pami sa pasayang, eyo pa nugalayan. Ingablasyo king Diyos, yan eya pinmakong. Aning makasulat, ding dara patusto. Singkop ampon siksak, anay ti maglapo. Kingke kong kandungan, miyabi ke kayo. Salamat adakal. Babong kalalam, pitataganan. Yengal doy tinan, ing ebanghelyo, morit ng sasabihan, inge ganda-gandang, lakwan mo't gulutan. Bansang banyeng Diyos, anang mengamanong, initutulayang, kinganggang gewayong. Lang pa magkunwari, eneyi nukulyong, kapamilataning pamane walayong. Kasal pantayanan, makatanam na yang, kingke kong sarili, ang gaman kinganggang. Lalong paragulan, ngening ke kotyuna, lalo yung ipalto, ing dakal ng bungang. Anak na ning Diyos, wapinanan kayo. Kabang darapat kong tapata maminto. Ingkatig na ning Diyos, kekoye mama ko. Lang kaligaligan, king beyo alayong. Numanan ko ikongan, pilit yung gagawan. Pitatagan na niyeng kasalpan tayanan. Sana na mabu, raing bage makanayan. Karingke kong puso, magwakat lalo yan. Anak na ning Diyos,
ngening ko sang labiyo, kapamilatanang ning kapan, nuwalan yung Diyos ablasan, may gitang danan yung mapayat na sakit, itiye kamtan yung kingopayan ng Diyos, ing kabilugan ng marayot malaping, uyan ba luyuyang maglinis niyin Diyos, detang ating gawa ng makukutod langan, misa likot lang. Oy, kayo ngeni, pangakong panwalan, nun datang yung bagyo, guguli sakneyan, dapat gawan yo, bayong yang pagsadian, ante mo yung layari, aldomi labasan. Nung ngayo kelingwan, aning manok ko magsadya, kung may git hanggang tinipon nyo, ingema sisira akong begamanong, itangyo ikit enina kakit yung dakal nung lawenyo, dempo po layla, at alang tatagal metong man karela, elami sa likod alalang painawa, ingupayan ng Diyos ikoki nating nang bisakot bisa pitatakutan yo, makdane yan bukas ingyangge lisa ko, oras na at taldo, keko sinabi ko, oras pa magpulong, melingas ngas nako. Emi pang gulutan ming bage nanuman, uling yung pangako, tatayid katutuan, itiyang niyakit, dela ko dinamdam, peningtan danan yo, makanian mo naman. Detange ilam ako, detiman wanan long, dapat ding maligalig, detinong makola, ilang makalunos, yaning ka kung dela, ipakit yay tikdo, matulid ko sana. Ingkapan nuwalan yo, layeng kayang ganan, nanumang boreyo, tinmusang katapatan, kingkekong sarili, itiya gawayan, hanapin ning libro, eyo ka kalingwan. Nung manwa la kayong timbotel mustasa, sabihan nyo kem bundok, nga na yan muntaya, kanyang dayat malat, mabayat man aleya, inggawa na ning Diyos, pangayan tutuya. Ingke kong sarili, ala kong kabigwan, maya pa paksaking kasalpan tayanan, lawos king
puso yo, metong yung panamdam, eko mi paimbrisan, tandanan niya ikongan. Salamat king Dios, ang ganang ke kayo, ding banal yung andog, ngeniren nilayat iyo, maglapo miyabi, munatan danan yo, mabayat nga sakit, iyanekla kamtan yo, eniting do kayo, manalangin tangan, tapat king puso yo, ang pitatalanan, king penan, detayti, yaing ke kong gawan, lalaki, babae, metong mong panamdam. Konsentrasyon, kapitan, ke kong sabla. Ingupaya na ning Diyos, mama ko, pabiro, haras king tutuyong pamanyapat. Ang gangati na kayo, king mabait na kapanamdaman, in Diyos ibango na kayo, ketang tiatagdang katutuan, amiraras karing panalangin nyo. Uling Diyos pabiro, nung nanoing tanam yo, yayang pupulan nyo. Po tagalang kay batyong, minayin king orasayti, metong at metong mapilan kay kayo, abalo na ning kalaganapan, kingi kayo, nanda kayo, no komine. Minayin kami, minandog kami, minyekeng pera, ang gangila kabod kimbulsami. Istundi na pat kayo, alang makibalo, nung emoy kayo apo ni Diyos. Pakikuanan yung itang erabalo, ding eme kibalo, na pamali. Karasking ang tinganiring kaparalanan, king pamiyayin king Diyos. Uling ding aduang miyasawa, king orasayta, mikut-kutla, alang apilisyan, uling memiray la, pisalireng karelang gabon, sinabi rayan dugdang mabilog king Diyos, inyang mirasing oras, megarim man la, king oras ay ta, metelang pareho. Kayo ninuman, pakisabi kong mayap nung manyaman niya, king kekwampus ang pompilabluban, sapat neke kayo, eyo nebo buklat. Ulingin Diyos yaning makibalo, binye yun eh. At inyang kayablasan, at inyang bungang manyaman, ay makoke kayo. Niya pakikuanan nyo, iyakurugo makanya niya yung binye ko, akurugo ang tiyaketa dinamkiamo, akurugo mo malyargek muntaw ling may pili ko. Ilakoyeng amanong ang tiganiti, karingke kong sarili, ipakit sabi ko, di natangkokeng kusa, karingke kong sarili, dan tingapayang piyabeya bayan niya, ing metong apanamdam amarago king harapanan ng Diyos. Kasalpantayanan na mabilog, sana mabura, kaluparing sinabi kong tindepatan nyo ngayon ni, binyeye, pigkalubye, manayimik lasaring kekong puso. Alanang makibalo, nung emoin Diyos, amenayin kayo, ang ponding kekong sarili. Yakuruguma kanyanyay, ay biyeko, menandam kubo. Nako, pinilit ning kasalpantayanan, banting upayang, ugalyan nyo, mayabang, malam. Nune diretsong malinis, king kekong sarili, pamanandugyo sa iti. Kanita yung Diyos ingablas na, alang kayang ganan. King numang kalikaligan, iko maliyaring makalele, at may gitsyembye, kaysa king pagkabye. Tandanan nyo balang mayap agewayo, ating kayablasan. No, karin niya yung opisyal ng matibe, ning kasalpantayanan nini, ing kayo mga mantukan o ing sasapo, kintungula, ning mamamukan.
At kayong opisyalis, kay batyong binilang dingandog, kay batyong inayin dingandog, piyabayan nyo la, kwentan nyo la, kilubdaring meto nga pera, alakong dirinan. Ni gamit yaman, ni nuimang manamdaman, pakisabi kong mayap kay kayo, uling, ating taong kinulayit, kimposis na, ning kaya kayong kapatad amamilatan, nung magkanwa rin kaya kong ambag, tumbasarong may git, kingikitsyo. Inyayabot kaya kayo, ing may pawaras, kapamilatana, ning kaya kong pitagan, apis asan metong, enemebro, king kaya kong sarili, ingantikaniting kaparalanan agaga na kayo, king ating kong katungkulan. Yabot kaya kayo, ing maya pawaras apagkalom na nin Diyos, karing kaya kong biyay. Manalangin tamo, yais yun ing kaya kong sarili. Maya pawaras kaya kayo. Diyos, amayo payang warining sablang ning oras ay iti kingke kang upaya tilungang anak mo pasala matlaigpang orene puyat yung kilamning kapilya at matwat putanang day sapla lamulang alang namdaman metong man karela baningge warangeni maigit pong gawandang Diyos ko po ing paki ba't manalangin kong Diyos amang kapayan meto nga anak mong oy ning pa nega po yang keka akles ko biye mo ne po geno gamat ning anak mong pagkapi litanang ay biye me kayang baning sab lang bageng puy tiya gawarang kapatan ng atiyo kaneting nasara yene po mabigo ibiye mo ne kayang bendesyo na nipa lamo Diyos kailangan pelalong anak da alang ma namdaman nanumang legalig at kali galigan Diyos ko milele puros ka payapan magaring lugod mo sawap mo karelang igit po at lalo ngening niyan tinggapdang sablang manungkulan dyan mong pa may bata magaring gang wakas pumaka tikdolang iti poing awad ko sa mo kapayan maestroing andogda kekang ben desyonan imbalang katao alang mo namdaman kanita
king biera, mielang ka payapan. May git po king sadyang, may gita gawarang, kamang pagkalaming, iting si kanandang, sablapoy ilangan, nola pa manmunta, anak mong marayo, hanggang pong alala. Ining ka pulungan, makiagum langat iyo, kingkangin ka bitasan, biyere pagkalabo, alang ka yang ganan, sibula binyemo, eya po memala, ingagos na yatiyong. Dakal pong salamat, Diyos Ama, kapayan, lalo ring anak mo, ingka na kung aduan, itiyo ulit, dinan mong si kanan, ipala mong sabla, yanasa pukamtan. King pamitipon nyo, anak noning ginong. Bukod king dalangin, ang eni dimdam yung. Dengadwa kong gamat, uling yan yatad ko. Manibat king mula, kekoyeng lugod ko. Hanggang kawakasan, ating kabitasan. Ulinging Diyos yang magkaloob ke katangan. Ititandanan niyo, eyo kakalingwan. At may git kong gawa, ketang yan depatan. Pamipala ng Diyos, genipanabang kong babo ang galalam, enitang gapanyo. Ingmal ng bendesyon, ang gana keng walyong. Tanggapan yung eni, lugod ng Santiago. Kana kumalkongan, eyo kakalingwan. At yung kabitasan, ibiyeyo ang keraklan. Apaman niya patiyo, era ko kawangan. Malapit ko kako, ang gaman kapilan. Yan nasa mayari, ing katungkulan kong. Ing sablang mabayat, maya niya gawan yung. Ikong manungkulan, iandanan yung. Bakas yung lalakwan, lalawan na kayong. Ing pakikwanan niyo, tikdo kong langanggan. Babayat mambage, agawa, iyang mayan. Potang yan na tiyo, ing pamisop-sopan. Lang may naonano man yan neya sikan. Salamat, king Diyos, king pamanipako, ang gaman kapilan, abeye Santiago, kekoyeng lugod na, itiye mama ko, hanggang kawakasan. Hello.
Magandang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang araw pong ito ay isang mahalagang araw kung saan po ay ginanap natin ang paghandog, no po. Kung saan hiningi sa atin ng Panginoon na kailangan tayo maghandog, no po. Hindi tayo pinipilit na kung ano ang hindi natin kaya, kundi yung kaya lang natin. At bago po ako tumuloy, gusto ko munang i-acknowledge yung mga balikbayan natin, no po. Ang kapatid na Melda, no po. Dumating din ang kapatid nating Melda, si Melda, no po. Banal. Hindi ko alam kung ano ang apelyido ng asawa niya, no po. At gayon din, si Brother Ben, always nandito rin siya. At ganun din po ang ating regional president na incoming director po sa February. No po. Kaya welcome po sa ating lahat, mga kapatid, lalong-lalo na ang lahat ng mga kapatid nating ibang-ibang sentro na nagkakasama tayo ngayon upang gawin ang paghandog. No po. Kanina po, gusto ko muna sanang i-acknowledge din yung mga kapatid natin, mga kabataan. Wala sila, nandiyan sa likod. Dahil po sa ginanap na anniversary ng ating region, ang Region 7 at saka 7A, kung saan po ginanap ang anniversary ng ating regional center, no po, kung saan nagkakaroon po ng mga iba-ibang contest, no po. At gusto kong i-acknowledge sa mga kabataan na PPC 5 kung saan po ay nanalo sila ng choral competition. Palakpakan tala po. Ila po ring mag-champion keng choral competition. Gayun din po sa on-the-spot poster making, no po, ang Provincial Committee 5 din po ang nag-champion. Palapakan po uli natin ang mga bata natin. At second place po on the spot lantern making na po. Nakita ko yung ayun po, ang ginawa nila dahil po on the spot, no po. Bibigay lang yung mga materyales tapos gagawin nila yun, no po. Kaya yan nagkaroon po tayo ng second place. Kaya po ang mga kabataan natin ay kailangan po nating suportahan, no po, sa kanilang masigasig na walang tigil na para lalo tayong umunlad sa ating kapatiran, no, kapatid. At ngayon po, gaya ng narinig natin kanina, mga kapatid, kung saan po nilarawan ng ating kapatid ang handog, no po. Ang ginawa nating pamaskong handog ngayon, kung saan sinasabi niya na hindi po iniingi ng Diyos na hindi mo kaya, no po. Kung ano po ang nasa yung masarap sa iyong kalooban, yan po ang tinitignan ng Diyos, no po. Kaya katulad po ng sinabi ng Banal Espiritu, yung pong kung ano ang masarap nating sa kalooban natin, yun ay maaring bibigyan ng bless, no po, ganti ng Panginoon. Kaya po ngayon, gusto ko munang bigyan ng pagkakataon, mapalad po tayong nakadalo ang ating regional president para makapagbigay na naman ng mensahe sa atin, no po. Ihintay po natin ang ating kapatid na Andy Umali, ang presidente natin sa region. Magandang umaga po sa ating lahat, mga hermanos, hermanas. Parang kahapon lang po magkakasama tayo sa Regional Center at gusto ko pong uli i-congratulate po ang
PPC-5 sa kanilang pakikiisa. At nagpapasalamat po ang buong officer po ng regional na naging masaya at maganda po ang kinalabasan po ng anibersaryo ng ating regional. Tangalan po ng ating director na si Nilo Sabado, kami po ay nagpapasalamat. At alam ko po ang PPC-5 isa sa galamay po ng rehiyon na malaki ang tulong para mapaganda po ang kalalabasan ng pasasalamat po ng ating regional. Actually po, a year ago, ang kapatid na Rick, matagal na po niya akong niyayaya sa inyong gampanan na gaya po nito. Kaya lang po, dahil po ako rin po ang presidente ng aming sentro, hindi ko po kasi pwedeng iwanan ng sentro namin hanggang hindi po tapos yung pulong na gaya po nito. Pero sapagkat sa ngayon po, binitawan ko na po yung pagiging presidente sa aming lokal sapagkat iba pong trabahong ibinibigay po ng Diyos sa akin. At ako naman po yung nagagalak sapagkat kung ano naman po ang trabahong ibibigay po sa akin ng Panginoon, alam kong kasama ko ang mga kapatid dito sa PPC-5 sa pamumuno po ni Hermano Rick Gomez. Alam niyo po, bilang kasamahan sa ating paniniwala sa pag-aaral ng Espiritismo, actually po ngayon ko lang po nakita yung ganitong pagtitipon na inyong ginagalawan. At pagdating ko pa lang po dito, nakita ko halos mapuno po yung sentro sa labas at sa loob. Kung titignan po natin ang PPC-5, halos 5 sentro lang po ito. Pero kung bibilangin po ang mga miyembro nito, napakarami. Dito po sa inyong lugar, siguro po yung population dito kung 100%, almost 80% mga espiritista. Kaya nga po, sa tulong ng ating banal na batlaya o ang tumutulong sa atin sa sentrong ito na si Apostol Santiago, napakaligaya niya sapagkat ang kanyang pinamumunuan ay nagkakaisa. Magmula po sa mga kabataan hanggang sa katandaan, makikita po ang kanilang kasipagan. Kaya sa bawat patimpalak na ginagawa po ng rehiyon, palaging nandun po ang pangalan ng PPC-5 sa pamamagitan po ng mga local officer na tumutulong sa ating mga kabataan. Kaya po mga kapatid, ang tulong po ng Diyos sa atin na sinabi kanina na ang pagpapakumbaba at pagtitiis na ibibigay sa atin bilang pamumuno sa ating mga miyembro, ito po ay gagawin niya at ginagawa niya para lahat ng mga trabahong ipinatong po sa atin, magampanan po natin. Gaya ng nakikita natin na ang PPC-5 po ang laging nangunguna sa ating region. Muli po, palakpakan po natin ang ating mga kabataan. Mga magulang at kapatid, naway ang ating mga tungkulin na gagampanin na ngayong pagbukas po ng taon 2018, sama-sama po nating gampanin ito sa tulong po ng ating mga kabatlayaan na mga protector sa bawat mga lunduyan po natin. Magagampanan po nating matiwasay at sa pagsama-sama natin at pag-unite po ng mga katandaan at kabataan, magagampanin po natin itong matiwasay sa pamamagitan po ng tulong ng banal na Espiritu. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Marami pong salamat sa ating Regional President sa kanyang mensahe sa ating pong pagtitipon ngayon. At ngayon po, meron pong sigurong announcement ng ating Pangulo dito sa Cebu. Siya ang binibigyan ng pagkakataon
para magbigay po ng mensahe sa atin. Magandang umaga po. At muli, Merry Christmas in advance po. Dahil po na-advance na yung ating andug po na. Ang andug po na taos po sa ating puso ay muli na naman po nating ginawa. So napakabilis po ng isang taon para sa atin. So ilang tulog lang po, ito na naman po, paghahandog na naman. So napakaganda po ng namulat sa atin ng banal na Espiritu simula pa noon pang ang ating mga magulang. At hanggang ngayon po ay ating ipinagpapatuloy. Dahil po sa ating mga magagandang pagsasamaan ng PPC 5. Ganon din po, mayroon po tayong ginagawa dito po sa Sibol Tagumpeni Bie. Lahat po ng miyembro ng ating kapatiran Sentro Sibol Tagumpeni Bie ay mayroon po tayong gagawin na isang tinatawag po nating simbang gabi sa mga kapatid natin. At sa atin naman po ito ay ang paghahain natin sa lubong po. Ito po ay magaganap sa December 22, 23, 24 po. So, sa oras po na alas 6 po, mag-umpisa po yung ating programa. Mayroon po tayong program na nakagawa po. Siguro po soon yung pong mga kabataan natin, itatarpulin po yung ating oras at saka yung mga gaganap po dun sa ating programa. Dahil po ilang oras lamang po yun. At dun po sa ating kahuli-uli ang simbang gabi po, sa araw po ng linggo rin, ng gabi, tayo po dito sa Sibol, ay mayroon po tayong ginagawa na salubong din po. Naghahandog din po tayo pong miyembros dito po sa Sibol. Ayon po dun sa ating itinatalaga na programa po ng ating sentro. Dahil po sa ating paghahanda dun sa 50 years anniversary po ng ating lunduyan, tayo po ay naghahandog din. Inisplika ko po yung kung paano po tayo makakaipon, kung paano po yung pag-ipon na kakonting barya lang, tayo po ay nakatulong. Dahil po hindi naman sinabi sa atin ng banal na Espiritu na tayo po ay magandog ng malaki at tayo po ay kung ano po yung kusang loob na ating inanda, yun po ang ating gagawin. Hindi po sa pilitan. Inesplika ko po yung ating pag-aanda doon po sa isang taon po. 365 days in a 1 year. So, kung tayo po ay mag-ipon ng piso kada araw, everyday mag-ipon po tayo o everyday mag-save po tayo ng piso, 1 peso a day. Sa loob po ng isang taon, within 1 year po, magkakaroon po tayo ng 365 pesos. Eksakto po. 365 pesos. Hindi po masyadong mabigat sa ating bulsa. Pero, yun po ang ating ginagawang paghahanda po. Mayroon po tayong inaandang alkansya na sinasabi po natin. Mayroon po tayong ibinibigay. Sa 24 po, dalhin po natin yung inanda po nating alkansya. Opo. Kung magkano po yung nailagay nyo doon, yun po ang ibigay po natin. Sa 24 evening po, mayroon po tayong okasyon na gaganapin dito po sa Sentro Sibol Tagumpeni Bie na pangalawang pagkakataon na po ito. Noong isang taon po, ginawa po natin at ngayon po, pangalawang beses po ito. So sa tulong po ng ating banal na pangako na siyang tumutulong sa atin, no po, ang banal na Espiritu, ay magagawa ho natin ito. Ilan po ang miyembro po ng Sibol Tagumpeni Bie na nangangarap po? Hanggang ngayon ay lagi ho nating sinasama sa ating mga dalangin kung paano ho natin magawa yung
ating pinoprograma sa ating sentro. Sa tulong po ng mahal na Panginoon at sa mga tulong po ng banal na Espiritu at sa gabay po ng ating banal na protektor, na siya pong gumagabay sa atin, sa ating mga plano, na ayaw naman po nating yung plano po ay hindi natin magawa ito. Kagaya po ng paghandog po natin dito, yun po ang gagawin natin sa 24 evening po. 24 evening po, mag-start po tayo ng 6 in the evening po at magtatapos po yun alas 8 ng gabi. So yung pong napagkayarian po noong isang linggo po dito sa ating sentro, ay tinatanong ko po dun sa ating mga magulang o dun po sa mga opisyales na kung minsan na lang po, kasi po tamang-tama linggo po yung 24. Sabi ko, araw po ng linggo yon, may simba po tayo ng umaga. So ang sabi po ng mga gabinetis po natin ay isaan na lang po sa gabi. So yun po ang napagkasunduan. So kasi po para hindi po madoble yung pagpunta natin. Hindi naman po natin na ginagawang para maihanda po natin. Pumunta po tayo ng umaga, baka mamaya paggabi hindi po tayo pupunta dun sa salubong. Kaya inisaan po na lang ng mga opisyalis po ng Sibol na sa 24 evening po, 6 po yung ating pagpulong. Pulong na po at pagsimba. Isa na po. So, yun po ang ating announcement. Pero po yung mga kabataan natin, sabi ko po sa kanila, mag-provide po sila ng mga programa para sa mga miyembro po natin dito sa Sibol para maiwasan ho natin yung pagkalito po. At sinabi ko rin po sa kanila na itarpulin po para po makita dun sa labas kung ano yung pong oras po ng ating programa. Yan po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. At sa 24 po, si Santa Claus, alam ko po darating. Si Santa Claus, late po. Darating si Santa Claus, late. Na po. Yun po ang ating programa sa Sibol Tagumpay Bia. Sana po ay gawin po natin ulit yung ating pagtitipon noon. 3 days po yung simba po ang gabi. Mag-start po tayong Biyernes, Sabado at Linggo. So pero po yung pinaka-final po natin, paggandog, sa 24 evening po. Yun po ang paghahandog po natin para sa 50 years anniversary po ng Sibol Tagumpay. Magandang umaga po at maraming salamat po sa ating Pangulo na nakadalo po ngayon. At Merry Christmas po sa inyo lahat. Marami pong salamat sa ating Pangulo dito sa Sibol, sa mga announcement po niya sa mga taga dito sa Sibol, no po. At siguro po isasara na natin, pero bago natin sanang isara, gusto kong marinig sana mapakinggan yung pinanalo ng mga kabataan No. Pwede ba? Para i-perform nila. Yung mga kabataan natin, total, tapos na yatang nag-serve ng mga merienda, no po, bago tayo magtapos, para mapakinggan naman natin yung presentation nila, no po. Asan ang mga kapatid natin? Para marinig naman natin yung marinig natin yung pinanalo nila sa Regional Choir Competition. Asan po yung mga kabataan? Pasok na po sila. Ren pong PPC 5 choir.
sa ating mga kabataan, no po. Salamat din po sa ating lahat, mga kapatid, lahat ng dumalo ngayon sa ating paghandog, no po. Sana po mabiyayaan tayong lahat, no po, dahil sa ating paghandog sa Panginoon, no po. At habang po hinihintay natin yung mga nagbibilang, no po. Para po malaman naman natin kung magkano po ang ating mga handog ngayon, no po. Ano yan, magkano yan? Sige po, announce na lang natin pagkatapos ng pagrasal, no po. Pag panalangin po ay inayahan niya. Kapatid. Talakad tamo po, magpasalamat tamo. Mayupayang kaya kaming higpa, ngini pong kapinanditan, ikmi pong mikakapatad. Pasalamat kaya pong alanganggang pupus kaya ka, pablas sa nga bakiti. Gewamiya po ing kaya kaming banal akatungkulan, penimunan niya po ing balang metong kaya kami. Ginoong Diyos, may gawaya pong kingmit mong kapayapan, ing kaya kaming banal at ipunan. Ngayon pinandit, Ginoong Diyos, oreni po rin kaya kaming malukang hain king kaya ko pong banal ay harapan. Ginoong Diyos, tulutan nyo, tanggapan nyo pong anting mabanglong bulaklak, kagumda rin kaya kaming kasarlinan, mabiyayain king kaya ko pong banal ay harapan. Ginoo, dakal pong dakal, salamat kaya ka. King pabanwang wewe, tilutan mo kaya pang mabibiyang pong gagalo. Bistat man Ginoong Diyos, dinalo po ing mayayaluang kapag subukan karing balang kaya kaming pamilya. Karing balang kaya kaming sarili. Tandaan pong patutugin o eme po kewangan ing balang metong kaya kami. Tutulutan nyo kaya pang gagalo, gagalman karing kekeng banal at tungkulan. Salamat po Ginoong Diyos. Ngening pilana mo pong aldo, gulutan mini ing pecha. Arapan miya ing bayong pecha, karing balang kaya kaming biye. Ginoo, emila po lubos kakilalampon kamalayan, nung nano po ingidala na kaya kami. Manalig kami, maniwala, sasalpan tayo kaya ka. Uling ikapuing biyemyang pong sikanan. Ginoo, ing sablay panalig mingan po kaya ka. Ginoo, itapong banal yung kaburian. Yapuing marapat karing balang kaya kaming biye. Aluwaing kikeng sariling kaburian ng pong kabiasnan. Ngayon pinandi tayo tigpa. Mulit ikami pong mikakapatad. Pansamantala mikakawani kami at magbalik karing balang kaya kaming dampang tuknangan. Ginotulutan yung nung makanano yung kaya pong inatad kapayapan king tabernakulo nga iti. Muli kaya king mit mong kapayapan ating tula karing balang kaya kaming puso. Ginuhadwan mi puy kaming mikakapatad. Diyos ko, bilang aginaldo, king kapanganakan ning bugtong mga nakisok Kristong kaya kaming tagapagligtas. Tulutan mong ing kapayapan king kaya kaming yatong kakarinan, ipagkalubme po. Diyos ko, maputot na po ing mayaluang kalamidad a kaya kaming atatangalan. May git king sabla, ing lugod, ya po, ing mabatsyo, karing dakalakaladwa. Iti po ing awad mi kay kaigpa. Banting upayang mi king mit mong kapayapan. Diyos ko, Ginoo, ngening pinandi tayo iti. Nung ninuman po ing ating bitbit, asuliranin, kapanandaman, ngening oras ay tigpa, pisan mo king liim. Malubas tunggal-tunggaling nanumang kainan,
problema pong suliranin king bi. Diyos ko alilan mong tula, ing lungkot amamutawi karing balang kaya kaming puso. Diyos ko gabayan mo kami, antabayanan mo kami. Diyos ko ipanabilin miloring kaya kaming biyempong sikanan, king ko pong wananagamat. Uling alake pong karapatan tumutol karing banal yung kaburian. Uling ikaw po yung Diyos ming mayupayaking sablali na lang kaya kami. Diyos ko mani ang ligkeke ka. Nganing pinanditayti. Tanggapan mo rin kekeng mabanglong ayin king keko pong banali harapan. Ding mi sasan metong ming panalangin Diyos ko. Ibuklat siya ing kayarian ban mo kaya kami. Diyos ko mirasla king kekang banala pagkarinan. Dakal pong dakala salamat kaya kagino. Ila pure tiring kaya kaming misasan metong apanalangin ikaming mikakapatad. Diyos ko, tanggapan mo ngan sana pong antimong mabangluking kaya kong harapan. At tanggapan mi naman pong para itang liim yung kayablasan gino. Ipapamilatan mingan po ing kikeng dalangin, king bugtong Yesu Kristong kaya kaming tagapagligtas, king patnubi at sahop da puri kaya kang mapamatulang ng Espiritu Santo, yan nasa po, kalpong dakala salamat kaya kayo. Ano lang? 52,520. O, reto po. 52,520 la po. Rengke katamong andog. Ha? Ano lang? Ating pandagdag. Kapiling ko mga bituin ngayong gabi. Mga ulap ang aking katabi. Ngunit hindi ako nag-iisa.